Yun, syempre papakilala mo na ako. Ako si Jalen Satore and nandito ako para i-interview ka patungkol sa experience mo, sa mga naging experience mo pagdating sa events management or pag-organize ng mga events. So, nandito yung ilan kong mga katanungan para malaman kung ano yung mga information mo or experience mo pagdating sa pag-organize sa isang event. So, unang tanong. Firstly, I'm Jalen Sipayonga and I'm a previous assistant filmmaker from Fire and Harvest Ministries Incorporated. And usually, pagdating sa mga breakdowns, commonly kasi sa aming mga filmmakers is ayun, maraming tinitake na ibang scenes, lalo na kapag may angles na hindi maganda at lalo na important kasi ang audio and yung mismong angles. So, yung ikalawa is, have you ever encountered a difficult or demanding attendee at an event? How did you handle that situation? Okay, about naman dun sa mga difficulties dun sa filmmakings is commonly marami siyang halimbawa dun sa mismong difficulties, lalo na example na natin dun sa angles, lalo na may mga members or some participants na hindi komportable dun sa mismong angle na kinukuha, or merong time na kailangan i-retake yung audio, or meron ding time na kailangan i-retake yung mismong video. And pagdating naman kasi sa editing, doon yung mismong nagko-contraction yung mismong editing. At kapag hindi tugma, kailangan ulitin. Yun. Okay. Number 3 is, can you describe when you had to adapt quickly to unexpected changes or challenges during an event? Yun, commonly sa events kasi, lalo na yung Fire and Harvest Ministries is church siya na maraming events. So, merong on-the-spot events na kailangan namin i-organize agad, lalo na merong events na kailangan namin mag-take, kailangan namin mag-shoot agad, then i-upload agad yun para ipakita sa tao na during that event, meron kaming mismong i-present na filmmaking. Then also, dun sa part na yon medyo nagkakaroon ng some difficulties, lalo na pagdating kapag kailangan mo i-take agad, tapos merong kailangan namang ulitin, tapos merong kailangan dapat marami kayo. Nag-organize doon mismo sa mismong event. Kasi yung ministries na yon, marami kailangan, merong ibang classifications pagdating doon sa mismong filmmaking. Kasi meron doon nag-e-edit ng audio, may nag-e-edit ng video, then i-contract nila yon para magkaroon ng result. Then, dun sa result na yun, dun i-criticize kung maayos ba talaga yung mismong naging process during that event. Tapos ipapakita yun sa mismong participants or dun sa mismong mga audience. So, kayo lang yung nag-organize nun, then ipapakita nyo pa yun sa nagtitingin ng event. Ibig sabihin, may coordinator kami na mismong mag-check nun kung merong kailangan ulitin. During that event, kailangan mabilis kami mag-handle, lalo na kailangan time manage talaga dun. Kasi yung oras na ilalaan mo dun sa mismong event, dapat, sabihin natin, ahead ka dapat. Kumbaga, meron ka dapat dun exact time kung paano ka dapat makapag-handle ng situation kung sakaling may changes. So, number 4 is, how do you ensure that event spaces are kept clean, safe, and presentable throughout an event? Throughout that event, lalo na kapag sa event, ayun nga, sa event kasi eventually may mga times na ayun, may makalat, kailangan may mag-adjust, kailangan may baguhin, lalo na dapat yung mismong nakikita ng tao na ayun nga, may mga audience impact tayo na kumbaga dun sa criteria na dapat pasok sa kanila yung mismong nagiging outcome ng mismong film na ginagawa. So during that event, dapat ini-ensure namin yung presentable siya mismo tignan, kung ano yung mismong nangyayari dun sa mismong event, dapat accurate din sa mismong kung ano man yung ginagawa namin team. Next question is, can you provide an example of a time when you collaborated effectively with other team members to achieve a common goal? Yun, commonly kasi sa amin mga filmmakers, ayun, kailangan namin talagang maraming, participants pagdating sa filmmaking kasi hindi lahat iaasa sa director, hindi lang lahat iaasa sa assistant, hindi lang lahat din iaasa doon sa mga mismong nag-organize ng event. Kailangan, yes, dapat may toka rin. Meron para sa audio, meron din para sa angles, kung kailangan mas maraming nag-organize dun sa mismong part na yon, dapat dun lang siya.
Then kung ano yung pinaka mismong ini-include dun sa mismong event na yon, and dun, during sa mismong film, dapat yun lang din yung kailangan makuha. Next question naman is, how do you stay calm and focused under pressure during busy or high-stress events? Ayun, katulad doon, kasi may mga time talaga na sunod-sunod yung events. Katulad doon, example natin is merong event for morning service, tapos may event for afternoon service, tapos may evening service pa. So, minsan nagkakasabay yung schedule, kaya kailangan maging kalmado ka lang pagdating sa mga ganong event. Kasi once na na-pressure ka sa una, madadala mo na hanggang dulo yun. So, ang mangyayari, nagkakaroon ka ng stress out. Kaya, ang mangyayari dun sa mga event na yun, merong hindi masasatisfied yung tao kapag nakita nila na hindi komportable yung nangyari dun sa pinakauna hanggang huli. Last question is, why are you interested in working in the events industry, and what do you hope to contribute to our events team? For me, for my perspective and my experience for past almost years from filmmaking, so para sa akin, unang-una dyan yung time management. Kasi sa time management, kailangan alam mo kung paano yung pasok at kung paano mo ma-organize simula't umpisa. Kasi doon ka mismo doon ka magbibigay ng maayos at klaro hanggang dulo. Pangalawa kasi kailangan accurate. Kasi sa filmmaking, once na hindi maganda yung angle or hindi maganda yung sounds, uulitin mo 'yon. Tapos kailangan mo ulit kumuha. Paano kung dumating yung oras na correct on the spot ngayon, tapos may biglang take na ulit na ganito kasi hindi pala tama yung kuha, ganito ulitin ulit, tapos kinabukasan, tapos may iba ulit yan. Kasi may times na kailangan i-revise. Yun. And also, pinakalas, yung consistency. Consistency mo mismo dun sa bagay na yun. Kasi kung yung, parang magiging passion mo na din kasi siya. Kumbaga, ang mangyayari lang sa'yo, magiging hobby mo siya dun sa part na dito, pag-contribute mo sa mismong pare, ikaw, naging filmmaker ka, kailangan mo maging consistent dun sa mismong ginagawa mo. Kasi kapag lumaylo ka bigla, paano paano kung nagkaroon ng adaptation dun sa iba pang generation, ay, ganito pala, ang ganda pala ng filmmaking, ganito, ganyan. Then may bibigay mo yung pinaka-the best mo para lang maging maganda yung outcome or yung process ng mismong ginagawa. So, ayun, thank you sa tips na binigay mo, and meron din ako mga information na nakuha sa'yo na sana soon magamit ko din pagdating sa events management. So, yun, thank you.